Ayan, magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi muli sa inyo. So, sa akin yan, magandang gabi na. Ayan. So, muli, nandito si Teacher April para sa panibagong video lesson natin. Ito naman po ay ating lesson sa ESP. Ayan. Nung nakaraan, nagkaroon na kami ng talakayan. I'm not sure kung set A o set B. So, para doon sa mga hindi nakapasok, at saka doon sa another set of students, kasi dalawang grupo po kayo, di ba? Sa ibang grupo. So, ito po yun para mas matandaan ninyo. Kasi ang alam ko hindi natin natapos itong i-discuss dahil kulang na yung ating oras. So, pwede po ninyong panoorin ito ngayon para mas malinawan kahit makumpleto natin yung ating discussion nakaraan. So, yung topic po natin para sa quarter 4, week 1 ng ESP ay patungkol po sa pananalig sa Diyos. So, magpapauna na po ako dito. Disclaimer lang po. Ito po, wala po kong pinopromote dito na religion para po sa kaalaman ng mga magulang. Ano? Wala pong pinopromote na religion si teacher. Ang pinag-uusapan po natin dito ay patungkol po sa pananalig doon sa Diyos na ating kinikilala. So, regardless man po kung Muslim tayo, Adventist tayo, Katoliko tayo, Baptist tayo, pare-pareho naman po tayong naniniwala sa Diyos. So, ang atin lang pong pag-usapan ay kung paano ba natin mapapalalim yung ating pananalig sa ating Diyos. Ayan. Una, talakayin muna natin kung ano ba yung pananalig. Sabi dito, ang pananalig sa Diyos ay nagpapakita ng ganap na pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan anuman ang kaharapin natin sa buhay. So, ibig sabihin, bilang mga bata, naniniwala tayo na kahit hindi palaging maganda yung nangyayari sa atin, diba? Alam ko naman yan, na may mga, kahit bata pa kayo, may mga pagsubok kayong pinagdadaanan sa buhay, naniniwala tayo na kakayanin natin yun kasi alam natin powerful yung Diyos, diba? Siya nga yung lumikha sa atin. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay na nakikita natin. Yung ating daigdig, yung mga planeta, yung bituin, kung kaya niyang gawin yung mga bagay na yun na nakakapagpa-amaze sa atin. Diba? Yung kalawakan, nandun yung araw, yung buwan, yung bituin. Napakahirap likain, pero sa salita lamang ng Panginoon ay nagawa niya yung mga yun. So, ibig sabihin, makapangyarihan niya. At dahil alam nating makapangyarihan siya, nagtitiwala tayo, anuman yung kakaharapin natin sa buhay, nagtitiwala tayo sa Kanya, na hindi niya tayo pababayaan. Sabi diyan, kahit tayo ay nananalig sa Diyos, ay may mga pagkakataong hindi nangyayari ang mga bagay na ating inaasahan. Maaaring may dahilan kung bakit ito nangyayari. So, yun na nga. Halimbawa, anong magandang halimbawa dito ni teacher? Gusto mong mag-aral sa isang sikat na school. Kilalang kilala talaga yung school na yun. Pero, hindi nangyari. So, magagalit na ba tayo kay Lord? Sabihin natin, Lord, bakit ganun? Ba't hindi mo binigay yung gusto ko? Ito yung gusto kong mangyari. O another example, alam ko kasi may mga estudyante dito sa atin na yung magulang nila nasa malayo, nagtatrabaho sa ibang bansa. So, diba minsan ayaw natin yon kasi mas gusto natin kasama natin si mama o si papa. Diba? Tapos nagpray tayo kay Lord. Sasabihin natin, Lord, sana umuwi na si mama at papa. Sana dito na lang sila. Sana hindi na sila umalis. Tapos hindi nangyari. Tapos magagalit pa tayo sa Panginoon? Siyempre, hindi. Dahil mas matalino sa atin yung Panginoon. Napakatalino niya. So, alam niya kung ano yung mas makakabuti sa atin o hindi. Kung halimbawang sinagot ba ni Lord yung panalangin mo, nasa tabi mo lang ang mama mo o yung papa mo? Meron ba kaya kayong kakainin?
O, diba? Meron ka kayang pamasahe papuntang school. May pambili ka kaya ng pangangailangan mo sa school. So, yun yung mga bagay na dapat nating isipin na, kaya pala hindi sinagot ng Panginoon yung panalangin ko kasi may pwedeng mangyari na mahihirapan din ako. Ako rin yung mahihirapan. So, ganun po yun. Hindi lahat ng sagot ng Diyos sa ating panalangin ay oo. Minsan, hindi. Minsan, sasagot niya rin tayo na mag-antay lang tayo, anak. Ibibigay ko rin yung sagot sa panalangin mo. Oo, pero maghihintay ka sa tamang panahon. Kasi maaring may mas magandang dahilan ang Diyos kung bakit pinaparanas niya sa'yo yung mga pagsubok na nararanasan mo sa buhay. Sabi, ang batang tulad mo ay may iba't ibang karanasan na maaaring magbigay ng saya o lungkot sa'yo. Ang mga karanasang ito ang maaaring magpatibay sa iyong pananalig sa Diyos. So, 'di ba, sabi nga ni teacher, hindi laging happy lang tayo. Pero kahit ano pang pagsubok 'yan, alam nating hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya mas lalong titibay yung ating pananalig sa Kanya. So, ayan. Narito yung mga ilang gawain na maaaring magpatibay ng ating pananalig sa Diyos. So, unang-una, nagdarasal tayo. Bakit? Bakit kailangan nating magdasal? Bakit kailangan nating manalangin? Diba? Kasi po, sa pamamagitan ng panalangin, ay nagkakaroon tayo ng komunikasyon sa Panginoon. Nakakausap natin yung Panginoon, di ba? Napakagandang pribilehiyo. The more na nakakausap mo yung Panginoon, mas nananalig ka sa Kanya. Mas nakikilala mo yung Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kasi nga, pag pinag-pray mo, sasagutin niya yung panalangin mo. So, maniniwala ka talaga, may Diyos nga, kasi sinagot ng Panginoon yung panalangin ko. Diba? So, isa yun sa mga paraan para manalig tayo sa Panginoon, yung ating pagdarasal. Next naman, kasunod ay yung pagsisimba. Bakit kailangan nating magsimba? O, diba? Kasi po, sa aking paniniwala bilang isang Kristiyano, pero during Google Meet natin, pwedeng mag-share ng idea yung mga Muslim, pero hindi ko sure kung lahat ba sila ng mga kaklase ninyong Muslim ay makakasama sa Google Meet. At iilan lang naman ata sa ibang section. Sa atin naman kasi, wala. Sa Grade 3 Bronze ay walang Muslim. So, ayun na nga, pagsisimba, 'di ba? Nilikha ng Panginoon ang ating mundo ayon sa Bible. Kung lahat kung sa amin lang, i-share ko lang kasi si teacher ay naniniwala sa Bible. So, kayo, pag nag-Google Meet tayo, kung ano yung inyong paniniwala, pwede nyo ring i-share. Lang tayo, irespeto natin yung paniniwala ng isa't isa. Para at least may idea din tayo kung ano ba yung paniniwala ng ibang relihiyon. Sa amin naniniwala kami na sa pamagitan ng salita ng Panginoon, nilikha niya yung lahat-lahat ng bagay sa mundo sa loob ng 6 na araw. At sinabi niya na dapat maglaan tayo ng 1 araw para siya ay sambahin. Bakit nga ba? 'Di ba? Siyempre, kailangan talaga yung 1 araw na yun para magnilay-nilay sa kabutihan ng Diyos sa atin, kung bakit ba tayo nilikha ng Diyos. 'Di ba? Hindi lang naman tayo nilikha ng Diyos para magtrabaho habang buhay, para mag-aral habang buhay. 'Di ba? Ang purpose natin kung bakit tayo nilikha ng Panginoon ay para purihin siya at sambahin siya. So, kahit gaano pa kaganda ng ating trabaho, kahit gaano pa kalaki ng ating kinikita dahil doon sa ating negosyo, kahit gaano ka pa kagaling sa school, kung ikaw ay hindi nagsisimba o naglalaan ng 1 araw para sa lumikha sa iyo, 'di ba?
Nakakalungkot naman kasi yung iyong creator, yung iyong manlilikha, hindi mo man lang magawang pakitaan ng pagpapasalamat or pagsamba. So, hindi pa huli ang lahat doon sa mga batang hindi nagsisimba, hindi naglalaan ng isang araw para sa Diyos. O, umpisahan nyo na. Kung anong araw man kayo nagsisimba, Biyernes, merong Huwebes Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, kahit anong araw pa yan, maglaan kayo ng isang araw. 'Di ba? Isang araw na nga lang yung hinihingi ng Panginoon 'di ba? So, dapat ibigay natin yun sa Kanya. Kasi sa pamamagitan ng pagsisimba, nakakarinig tayo doon ng mga salita ng Diyos. May mga pagkakataon na naguguluhan tayo, pero dahil narinig natin yung ating church leader, yung ating pastor, yung pare, yung imam, kung sino pa man yan, naliwanagan tayo. Next, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. So, sa aming mga Kristiyano, yun po ay tinatawag na Holy Bible or yung Biblia. Sa ibang religion naman, hindi ako sigurado, pero sa Muslim, Quran ang tawag nila doon sa kanilang yun yung kanilang banal na aklat. So, kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi, doon tayo, yung pagbabasa ng Bible, yun po yung kasagutan ng Panginoon sa ating mga panalangin. Minsan doon natin makikita sa kanyang mga salita. Akala natin hindi tayo sinagot ng Panginoon doon sa prayer natin, pero may sagot pala siya. Kailangan lang nating basahin sa Bible. O diba? Yung nandyan yung pagpapatnubay ng Panginoon sa Biblia kung paano tayo mamumuhay ng maayos. So, ayan. Kaya, dun sa mga batang nag-memorize ng verses sa Bible, napakaganda po niyan. Kasi hanggang paglaki ninyo, dala-dala po ninyo yan. Okay, next. Pakikipagkapatiran. So, medyo malalim ito na salita, or fellowship sa English. O ipapaliwanag na lang ni teacher para mas madali yung maintindihan. Pag sinabing pakikipagkapatiran, halimbawa, pareho tayong Kristiyano, o pag nagkita tayo dun sa church, o pareho tayo ng simbahan, o pagkatapos nating makinig doon sa ating pastor, o kung sino, ano man yung tawag ninyo doon sa nag-share ng salita ng Diyos sa inyo, nagpipreach, ganyan, hindi mo na kayo aalis agad. Bakit? Kailangan nyo pong makipagkwentuhan. O kaya kung alam niyo yung tawag na Bible study, yan. Nakikipagsalamuha kayo doon sa kapwa ninyo para malaman naman ninyo yung kalagayan nila. 'Di ba? Kasi pwedeng dumadaan ka sa pagsubok tapos hindi mo alam yung kasama mo na yun may pinagdadaanan ding pagsubok. Pero shinare niya sa'yo kung paano sinagot ng Panginoon yung kanyang panalangin, kaya paano siya ginabayan ng Panginoon sa pagharap ng mga pagsubok na nararanasan niya sa buhay, edi na-inspire ka sa kanya. 'Di ba? Nalaman mo na, dapat pala ganito, dapat pala nagpe-pray ako. 'Di ba? O kaya naman, pwedeng tayo mismo may pinagdaanan tayo, tapos nalampasan natin yon dahil sa tulong ng Panginoon. Pwede nating i-share doon sa mga kaibigan natin na may pinagdadaanan din, may kasalukuyang pinagdadaanan sa buhay, may pagsubok na kinakaharap. Yon. So, maiisip nila, totoo nga may Diyos kasi kung sa April nga, tinulungan ng Diyos. 'Di ba? So, malamang ako rin kasi anak niya rin naman ako. So, ganun po. Kailangan matuto tayo makipagkapatiran. Okay. Yung kasunod naman po ay pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, sabi ko nga kanina, 'di ba? Kailangan nagbabasa. So, hindi lang nagbabasa. Sinishare din natin 'yun para yung hindi nagbabasa, o 'di ba? Magkaroon naman sila ng interes na basahin. O kaya 'di ba? Nakita nila ang ganda ng mga shinare mo sa kanila. Nakaka-inspire naman yung sinabi mo, April. O
sige, ako din, magbabasa rin ako. Doon nila malalaman na, at sa pagbabasa nilang yun, doon din nila malalaman na, sinabi pala talaga ng Panginoon na kailangan kong magbasa ng Bible, na kailangan kong magbasa ng kanyang salita. So, magbabasa na sila at mas lalalim yung pagkaunawa nila sa Panginoon, mas mananalig na sila sa Panginoon. Kaya importanteng ibinabahagi natin sa iba yung salita ng Panginoon. Next, paggawa ng mabuti sa kapwa. Bakit naman naisama yung paggawa ng mabuti sa kapwa sa pagpapakita ng pananalig sa Panginoon? Kasi po, yan po ay utos ng Panginoon sa atin na tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Mahalin natin yung ating kapwa. So, doon sa mga kapwa ko Kristiyano, syempre si teacher po, Kristiyano kasi ako, kaya mas marami akong examples na maibibigay sa mga kapwa ko rin Kristiyano na yung mga estudyante natin, yung mga kapwa nyo mag-aaral na Kristiyano din. Pero, sabi ko nga, during Google Meet, pwede rin mag-share yung ibang religion, halimbawa Muslim po, yun. So, pwede po kayong mag-share ng ng inyong practices para magkaroon din po kami ng ng idea kung paano naman po sa inyo, paano nyo pinapakita yung pananalig ninyo sa Panginoon. So, balik po tayo dito sa ating pinag-uusapan, paggawa ng mabuti sa kapwa. So, sa amin po kasi, sa mga Kristiyano, diba, may dalawang utos po sa atin. Una, mahalin ang Diyos. At ikalawa, mahalin ang ating kapwa. So, kung mahal natin yung ating kapwa, gagawa natin sila ng mabuti. So, yung pagsunod natin sa utos ng Panginoon, yun po ay nagpapakita ng pananalig natin sa Kanya. Kasi utos niya yun diba? Halimbawa tayo sa magulang natin, inutusan tayo, hindi natin sinunod. Diba? Nagpapakita ba yun na tayo ay nagpapasakop sa ating magulang? Syempre, hindi. Diba? Kaya, ganun din po sa ating Panginoon. Yan. Yung kanyang mga utos, dapat ginagawa natin kung talagang nananalig tayo sa Kanya. Ito po, meron tayong gawain 1. Bilugan ang larawang nagpapakita ng pananalig sa Diyos. So, paglabas po ng mga larawan mamaya, pwede nyo pong i-pause. Pause nyo lang po, tapos play ninyo pag tapos na ninyong i-drawing. Pwede po yung pag-drawing ninyo is yung caricature lang or stickman. Basta yung importante, kinopya ninyo yung mga salita sa ibaba para hindi po kayo sobrang mahirapan. Anyway, practice lang naman po yan. Tinitingnan lang ni teacher kung nauunawaan ba ninyo yung ating lesson. Okay, dito naman, gawain 2 na po ito, pero gawain 1 pa rin yung nailagay dyan. Pero gawain 2 na po yan. Isulat ang check kung ang pahayag ay nakakatulong upang patuloy na manalig sa Diyos at X naman kung hindi. Yan. So, ito po yung mga pahayag. Yan. Pwede po ninyong kunin yung inyong notebook or yung inyong kwaderno para, ayan, basahin ko na po. Ang pananalig sa Diyos ay nagpapakita ng kabutihang asal. Number 2, sa pamamagitan ng pagdarasal lamang maipapakita ang pananalig sa Diyos. Unawaing mabuti unawaing mabuti yung mga pahayag. Number 3, sinasamahan ni Myrna ng pagsisikap sa pag-aaral ang kanyang dasal na makapasa sa pagsusulit. Yan. Next, ayaw sumama ni Carlos sa pagsimba dahil mas importante. Ayan pa yung importante. Kulang ng T. Importante lang ang naisulat. Importante sa kanya ang makipaglaro sa kaibigan. Number 5, ibinabahagi ni Paula sa mga kaibigan
na ang pagbabasa ng salita ng Diyos ang nagpapatatag sa kanya sa pagharap ng kahirapan sa buhay. Okay, so ito po yung answer key. So, tama naman ba lahat? Ayan. So, kung may tanong kayo, pwede ninyong pag sa Google Meet or kahit sa Messenger, pwede kayong mag-ask sa akin ng question. Halimbawa, in doubt kayo doon sa lumabas dyan sa ating answer key. Teacher, bakit po mali? Bakit po tama? So, pwede nyo po akong i-message. Pagsusulit. Yung ating pagsusulit ay 10 items. So, para sa bilang 1 hanggang 5, piliin ang mga sitwasyong nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos. Isulat lamang ang titik sa loob ng kahon na makikita sa graphic organizer. So, ito yung graphic organizer. Ito muna yung mga pagpipilian. So, letter A, isinama ni Mario sa kanyang panalangin na gumaling ang kanyang kaibigang may sakit. Letter B, patuloy na umaawit ng papuri sa Diyos si Chari kahit na siya ay isa ng ulila. Letter C, madalas na ibuli ni Jack ang kanyang kaklase. Letter D, kahit naabala sa paghahanap buhay si Aling Martha, ay naglalaan siya ng 1 araw sa 1 linggo upang makinig sa salita ng Diyos sa bahay-sambahan. Letter E, palaging inaaway ni Albert ang kaklase niya kahit nabasa niya mula sa Biblia na dapat niyang mahalin ang kanyang kapwa. Graphic organizer. Kung sa tingin ninyo lahat ng pahayag doon ay okay sa inyo, edi isulat nyo yung letter. Yung letter lang ha, dyan sa loob ng box. Kung hindi naman, edi hindi nyo isusulat yung letter. Yan. Para naman sa bilang 6 hanggang 10, basahin ang mga tanong sa bawat bilang at isulat ang titik ng tamang sagot. Okay. Number 6. Ika-6 na bilang. Maagang gumigising si Lito araw-araw upang simulan ang mga nakatakdang gawain. Alin sa sumusunod ang una niyang dapat gawin pagkagising? O kung talagang nananalig siya sa Diyos, alin yan yung una niyang dapat ginagawa pagkagising? A. Kumain. B. Manalangin. C. Mag-ehersisyo. D. Maglaro ng online games. Ayan, kakagising pa lang, maglaro na ng online games. Number 7. Alin ang larawang nagpapakita na si Myrna ay may pananalig sa Diyos? A. Panunood ng telebisyon habang kumakain. B. Paggamit ng cellphone habang kumakain. C. Pakikipag-usap kahit may laman ang bibig. O D. Nagdarasal bago kumain. Number 8. Alin sa sumusunod na gawain ang hindi nagpapakita ng pananalig sa Diyos? A. Pananalangin. Tandaan natin ha, hindi nagpapakita. A. Panalangin. B. Pag-awit ng papuri sa Diyos. C. Pakikipagtalo at pakikipag-away sa iba. D. Pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Number 9. Bakit ang pagtulong sa iba ay nagpapakita ng pananalig sa Diyos? A. Dahil sinabi ito ng aking guro. B. Dahil sinabi ito ng aking mga magulang. C. Dahil ginagawa ito ng aking mga kakilala. D. Dahil ito ay sinabi ng Diyos sa banal na aklat. Banal na aklat ito, class. Banal lang ang na-type.
banal na aklat na tayo ay dapat na tumulong sa iba at bilang mananampalataya niya ay dapat itong sundin. Okay, number 10. Paano mo mahihikayat ang iyong kaklase na patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na kanyang nararanasan? A. Aawayin mo siya? B. Ipapaalala mo sa kanya ang mga magagandang pangyayari at biyayang patuloy niyang nakakamtan sa tulong ng Diyos? C. Sasabihin na hindi mo siya papansinin hanggat hindi siya nananalig sa Diyos. D. Mananahimik na lang. So, ito po ay walang answer key dahil nga pagsusulit. Again, pwede mo picture ang inyong sagot at isend sa GC. Ngayon naman, sa ating performance task, paalaala ko ulit, kagaya ng paalaala ko sa ibang video lessons, kailangan pong gawin ito dahil mas malaki po yung impact nito sa inyong grado. Baka mamaya ka, teacher, ginawa ko naman po lahat ng quizzes, lahat ng pagsusulit. Bakit po ang baba ng grades ko? Baka ito po yung dahilan. Hindi ninyo siniseryoso yung inyong performance task. So, ayan po. Ito yung inyong gagawin. Gumawa ng talaan ng 5 bagay na ginawa mo sa loob ng 1 linggo na nagpapakita ng iyong pananalig sa Diyos. Ito po yung halimbawa para hindi na kayo mahirapan. Teacher, ano po yung talaan? 'Di ba? Sabi ni teacher, yung pagtatala, pagsusulat, paglilista, yun, magkakahawig na salita yun. So, ibig sabihin, gumagawa ka lang ng listahan pag sinabing magtala or talaan. Yan. So, ito yung nilista ko. Oh. Nananalangin ako para sa proteksyon ng Diyos bago bumiyahe. Yan. Next, nakapagsaulo ako ng verse mula sa Biblia. O, nag-memorize ako ng verse. 'Di ba? So, halimbawa, kung totoo man yung inyong na nag-memorize kayo ng verse sa Bible, o inote ninyo kung ano yung verse. O dyan, Ephesians 6:1-3. Yan. Sa akin, hindi ako yung, memorize ko rin yan. Yung nilagay ko dyan na verse. So, kapag naglagay kayo dyan ng verse, para malaman ko kung totoo, 'di ba? Ipaparecite ko sa inyo, syempre. Yan. Number 3, umawit ako ng papuri sa Diyos. So, sa inyo pwede yun. Kasi, di ba, every Monday, pero, ng Monday nga, maliban dun sa mga hindi nakapasok, or baka sa bahay nyo rin, kumakanta kayo, kasi di ba, lagi naman pag Monday, kumakanta tayo ng papuri sa Diyos. So, pwede na kaagad yun. Number 4, nagsimba kami ng mga magulang at kapatid. Nakaraang Sunday. Kasi yung first day natin, di ba, sa calendar ay Sunday. So, nung Sunday, nagsimba kami. Next, pinayuhan ko ang aking kaibigan na ipagpatuloy ang pag-aaral kahit mahirap lang sila at manalangin siya sa Diyos na gabayan at tulungan siyang makapagtapos ng pag-aaral. So, ito, hindi to nangyari sa akin this week ha, pero nilagay ko lang para marami pa akong ibang pwedeng ilagay diyan. Kaya lang, yan yung isa sa mga naisip ko na pwede ninyong, baka nangyari sa inyo, pwede nyong isulat. Okay, so, ito naman yung rubric. Yan. Kung paano ko kayo bibigyan ng mataas na marka. So, unang-una, syempre, 'di ba? Para makakuha ka ng 3 points. Kasi pag 3 points, ibig sabihin mahusay. 2 points, papaunlad pa lang yung iyong kakayahan. Tapos, 1 point, nagsisimula pa lang. So, sana wala naman makakuha ng 1 point, diba? Kasi sa bahay na nga gagawin. Tapos, doon pa tayo sa 1 point. So, una nating titingnan yung kaugnayan. Para makuha natin yung 3 points, so, dapat ang lahat ng isinulat sa talaan ay mga gawaing nagpapakita ng pananalig sa Diyos. O, kasi baka naman mamaya, nilista mo doon, hindi ko maintindihan kung bakit nagpapakita yun ng pananalig sa Diyos, 'di ba? Baka wala naman talagang kaugnayan. Oh, yung tipong pagbinasa ko, kailangan pa kitang tanungin, ipaliwanag mo sa akin kung bakit. So, dapat doon pa lang, kung talagang
naniniwala ka na yung ginawaan mo ay nagpapakita ng pananalig sa Diyos, ipaliwanag mo na kaagad doon. Sa talaan mo pa lang, ipaliwanag mo na agad kung bakit. Para at least, hindi na kita kailangang tanungin kung bakit. 'Di ba? Kasi halimbawa, sasabihin mo, pagsunod sa utos ng magulang, 'di ba? O, tapos hindi mo naman kayang ipaliwanag kung bakit nagpapakita yun ng pananalig sa Diyos. O, kasi ako kaya kong ipaliwanag yon kung bakit yung pagsunod sa utos ng magulang ay nagpapakita ng pananalig sa Diyos. Pero ikaw ba kaya mong ipaliwanag yon? So, kung hindi mo kaya ipaliwanag, maghanap ka ng ibang halimbawa na makikita ko kaagad kung yun ba ay halimbawa ng pananalig sa Diyos. Next, pagkakompleto. Pagkakompleto, ibig sabihin, hiningi ko 5, dapat 5 yung ipinakita nyo doon. 'Di ba? Tapos, yung 5 na yun, sige, doon na yun sa kaugnayan. Basta kailangan may 5 kayong nailista. Yan. Kapag 3 lang, hanggang 4 lang yung nailista ninyo, so doon lang yun sa papaunlad. 2 points lang yun. Kapag naman 1 hanggang 2, nagsisimula ka pa lang sa kakayahan mong magsulat. Diba? 1 point lang yun. Kaya pag sumikapan na doon tayo sa 3 puntos. Tapos kaayusan. Malinis at maayos ang pagkakasulat. 3 points kagad. Malinis na, maayos pa. Tapos, doon naman sa pangalawa, pagpapaunlad lang, malinis o maayos ang pagkakasulat. Kaya, kasi ibig sabihin, 1 lang dyan sa 2. Pwedeng malinis, pero hindi maayos yung pagsulat mo. Or pwedeng maayos yung pagsulat, pero hindi naman malinis. So, dapat malinis na, maayos pa para 3 points. At 1 point lang kapag marumi na nga, hindi pa maayos. Yun. Kaya, lagi nating itatarget doon tayo sa 3 points. Yung pinakamataas na points po ay 9 points. Magiging 9 points po kung lahat dyan ay nakuha mo yung pinakamataas na points. Kung 3 points ka sa kaugnayan, 3 points ka sa pagkakompleto, 3 points sa kaayusan. So, magiging 9 points po yung inyong score or yung perfect score. So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Bye-bye.